Magandang araw po sa inyong lahat and happy Valentine's po sa inyong lahat. Lahat po ba ay bili na ng bulaklak? Alright. At nakabati na ba sa FB at sa sa mga sa Messenger ng Happy Valentine's everyone? Okay, apparently po ang mga guru natin, they are actually heartbroken. Yes, they are heartbroken kasi po nako, napangakuan po sila ng tawag dito na aumento which they deserve. Ang problema, yun pong pangako nauwi po, hindi naman po nauwi sa pako. May panahon pa naman. Kaya lang po, nauwi po sa kwento. Okay? Ngayon, nangyari po kasi diyan, kaya sinasabi niyan where do broken hearts go? O, di magrarally sila ngayon, magpoprotesta ang mga guru natin dahil dito. Sino ba may kasalanan dito? Ito pong Axe Teachers Party List, ang tinuturo po ang ating presidente. Okay, kasi naman, ganoon naman talaga. Siya ho kasi yung nasa leadership. Okay? Pero, sino po ba ang DepEd Secretary? Kasi, nag-utos po si PBBM noon ito po yung laman ng balita. Where do broken hearts go? Blah, blah, blah. Diba? Noon pong August 14, 2023, nag-utos ang presidente natin na pag-aralan po. Ito sabi niya na PBBM orders DepEd to conduct long-term outlook for teachers wage hike. Okay? Ngayon, sabi ni VP Sara dyan, yes, oo. Kasi natanong Yes, oo. Diba? Mayroon tayong increases sa salary standardization law. In tranches yung every year. Sabi ni VP Sara. Ngayon, sabi pa niya, ano sabi nito? The Vice President also emphasized that President Marcos has already ordered, so ibig sabihin, binigyan niyang diin na si PBBM po inutos na magsagawa po ng long-term study, okay, para sa salary increases ng mga guro. Bukod pa sa annually na natatanggap nila sa ilalim po ng salary standardization law. Ibig sabihin, dagdag biyaya po sa kanila sapagkat yung dagdag sahod, doon po sa design kasi, nung taasan ng sahod nila, may tranches po ito ng pagtat ng increases. Ibig sabihin, expected po nila. Now, problema, ito, sabi ni VP Sara po nung petsa na yan, so we are waiting for the result of that study na nandoon yung increases. So, ibig sabihin po, nung nag-utos ang Pangulo, nagkaroon daw po ng pag-aaral. So, hindi po petsang ito lang yung naging utos ng Pangulo. Hindi po August 14 lang. Okay? So, ibig sabihin ni VP Sara, prior to that date, meron na pong utos ang presidente at meron na raw pong sinagawang pag-aaral. Sabi niya, so, we are waiting for the result of that study na nandoon yung increases and then nandoon din yung pagkumpara niya sa inflation at sa economic indicators. Forecast ng economic indicators sa mga darating na taon. Okay, madam, ano na po ang naging resulta nito? Naghanap po ako, kaya hindi ako nakapag-LS kagabi. Nasaan na? Anong nangyari dito? Diba? Anong nangyari? Sana man lamang nagkaroon po ng update dito. Ano na nangyari sa pag-aaral na to? Okay, yun ang salary increase ng mga teachers. Kailan ito mangyayari? Diba? Yun ang problema rito ngayon natin sa DepEd. Dapat po, continuous, meron po talagang constant communication ang DepEd Secretary natin sa mga guro. Para alam nila kung ano yung status, kung may inaasahan pa ba sila, o kailan ang dating ng inaasahan nila, para naman masalubong nila
ng masaya. Di ba? O ipagluksa nila kung wala na. Para nagkakaintindihan. O, ang nangyayari po ngayon, syempre maghahanap itong mga teacher, itong mga guro, ng ano na nangyari ron sa dapat naming mapala, sa dapat naming matanggap. Totoo namang hirap ng trabaho ng pagiging teacher. O, di ba saan na napunta? So ngayon magpapaalala sila sa ating presidente na ito pong pangako nauwi na po sa kwento yata. Heartbroken ang ating mga guro. Diba? Ngayon, sana naman mabigyan itong pansin ng ating presidente na yung kanyang DepEd secretary wala na pong update dito sa sinabi niya na inutos na ng presidente na pag-aralan. Alam niyo, ang inutusan dyan, ang DepEd secretary. Trabaho niya yan eh. Diba? Kung sino yung mga mag-aaral, syempre, tao niya yan. Yung mga stakeholders diyan sa DepEd. Oh, ano na ang nangyari? Kamusta na? Diba? Wala. Alam niyo, itong mga aktivista, hindi po yan magrarally basta-basta na naisipan lang nila na magrally na tayo. Hindi ho ganun yung mga yan. I was an activist when I was in college. Hindi ho kami ganun. Oh, pero hindi ho komunista. Hindi ho kami ganun na tara magrally tayo na tayo magawa ngayon eh. Valentine's Day, tara magrally tayo. Hindi ho. Yung mga yan, bago yan magrally, magtatanong muna yan. Kukuha yan ng sagot nyo. Nakakapagod kaya magrally? At nakakatakot, di ba? Kaya lang, pag walang nakuhang matinong sagot, dadalhin kayo yun sa lansangan. And that is going to happen today. No. Isa pa, hindi ho talaga pabor na ang DepEd Secretary or any cabinet positions ang ilalagay po dito ay politiko na wala naman pong sapat na background. Hindi po sapat yung ikaw ay nanay, DepEd, ikay abogada. Diba? Iba ho kasi ang disiplina. No, yung learning discipline ng isang abogado o abogada kumpara po sa sa mga tagapagturo, sa mga teachers. Ibang-iba yan. So, ang dapat pong ilagay diyan sa ahensya, sa DepEd, yun po talagang mayroong kinalaman yung nasa loob po ng sistema ng edukasyon. Yun ho ang dapat ilagay. Katulad na lang din po dyan sa agriculture. Ang ilagay po dapat doon, may kinalaman sa agrikultura. Merong negosyo na may kinalaman po sa agrikultura. Diba? Para alam niya na ano yung nagiging problema, bakit nagkakaleche-leche tayo, ano yung adjustments na dapat gawin on their side sa mga negosyante, and then ano yung suggestion na dapat ibigay para po sa presidente, sa gobyerno, para maging maayos ang sistema. Ganon din po sa DepEd. Oh, dapat hindi po politiko ang ilalagay. Hindi ko tinatawaran ng pagiging mayor. Kung naging magaling siyang mayor, diyan po sa kanilang probinsya. Diba? Pero ang problema natin dito is kung hindi kaya ang trabaho, sino po ang maaapektuhan? Isa pa, kamusta naman tong mga USEC and ASEC diyan sa DepEd? Abay, competent ba yung mga yan? O baka yung mga yan political rin yan, appointees din yan. I mean, ibig sabihin yan po mga napwesto diyan dahil pasado lamang dun sa guidelines para po sa kung sino ang pwedeng maging mga cabinet undersecretaries and assistant secretaries. Pero pagdating po doon sa may alam ba talaga yan sa trabaho? Po, tragis tayo. 'Di ba? Importante po ang DepEd. Kasing importante yan ng Department of Agriculture. Ang Department of Agriculture, kailangan yan para sa laman ng ating tiyan. Ang edukasyon naman po ay kailangan ito para sa laman ng utak ng mga mamamayang Pilipino, yung future generation. Di ba? Ngayon, anong mangyayari? Sabi nga ni Jeremy Acol, kaya madaming galit kay VP ng mga teachers, lalo sa mga pagbabago sa DepEd, na hindi sila nakukonsulta ng maayos. Katulad na lang sa kulay at pintura ng mga kwarto, lalo na sa mga maliliit na preparatory kinder. Diba? Ay nako, this is really, really frustrating. Dapat ngayon, ang rally po, hindi ho yung frustration. Diba? Dapat alam niyo na, pag Valentine's talaga, dapat nga walang rally.
O, ngayon, may magrarally. Well, karapatan naman po nila yan. Di ba? Nasa, ano yan, provided naman yan ng ating saligang batas, ng Article 3, if I'm not mistaken, yung Bill of Rights. Ito nga, tingnan nyo ha, sabi dyan, mass resignation ng school admin workers, pinangangambahan. Imagine, an administrative officer who used to work on the administrative tasks of one school will now have to do the work for 2 schools. Ayon sa kalatas ng EDCOM2 base sa pahayag ng isang school head na kinilala bilang si Mimi. Diba? Ito yung mga administrative officers, abay, kailangan doble trabaho na, okay, puntahan naman natin itong eskwelahan na to, ito naman kailangan natin. Goodness. Diba? Eh bakit ho nagka-leche-leche ng ganito ang ekonomiya? Ang ekonomiya ng mga guro natin o ng mga taga-DepEd. Eh ano ba kasi yung nangyari ng nakaraang administrasyon? 'Di ba? Oh, ang ganda nga ng K-12 eh. Hindi ginampanan ni Pinoy yung tamang pagpapatupad. Pinirmahan niya ang panukalang batas. 'Di ba? Ginawa niya lang yung batas, pero hindi niya ginawa ng maayos ang trabaho. Pagdating po ni Duterte, ni dating Pangulong Duterte, ganun din. O ano yung ginawang kapalpakan ng pagpapatupad ng DepEd Secretary ni Pinoy, ginawa lang din nila. At ngayon, sa Marcos administration, anak ng baka, ginagawa lang din nila ngayon. Hindi nila ugatin ano ba talaga yung problema ng sistema ng edukasyon natin. Bakit yung mga estudyante pag-graduate, hindi hireable? Bakit ang sinasabi ang K-12? Dapat hireable ang estudyante pag-graduate. Maganda ang K-12. Napakaganda ng K-12. Ang problema, pumangit ang K-12 sa isipan ng mga mamamayan dahil po sa number 1, hindi maramdaman ang resulta ng disenyo ng K-12. Yung pag-graduate ng estudyante, imbis na K-12, buntis. Pag-graduate ng estudyante, pag-graduate niyan, tambay. Pag-graduate niyan, walang makuhang trabaho. Bakit? Hindi po kasi sila equipped, hindi naturuan ng tama sa eskwelahan. Yung last 2 years nila, alang kwenta. Dapat po yung last 2 years nila, vocational course na yung natututunan nila dyan. Para pag-graduate nila, 18 years old, gusto nilang magtrabaho, pupunta sila sa TESDA, magpapa-certify, testingin sila ng TESDA proctors. At pag nakapasa, di may certification. Diba? Kung gusto nilang mag-abroad, po pwede. Yan po yung disenyo niyan eh. Pero ano nangyari? Palpak si Pinoy, yung kanyang administrasyon, yung DepEd niya, secretary, kay Duterte, ganun din. Kay BBM, ganun din ang nangyayari. Yung mga pagbabago, bago kayo gumawa ng mga pagbabago dyan, ipatupad nyo muna ng naaayon sa disenyo. Yung sahod ng mga teacher, gawin yung ipatupad. Yung kung ano yung napagplanuhan na, kung ano yung nadisenyo na, ipatupad nyo ng tama, ayon sa disenyo. Pinag-isipan na noon yan. Di ba? Marami nang nag-isip na mga marurunong. Ba't kailangan yung ulit-ulitin ng proseso dahil ba incompetent kayo? Dahil gusto nyong bumida? Na kayo ang nag-aral? Sus Mariusep, nawawala po yung konsepto ng continuity. Pagka ganyan, we always start all over again. We always go back to the square one. And that's fucking bullshit. Diba? It's a waste of money. Ang nangyayari pa po, it's a waste of future. Future po ng mga estudyante. Yun bang graduate? Let me ask you, classmates, yung mga pabor po diyan sa pag-aalis ng K-12. Let me ask you. Yung bang graduate ng K-12 ng mga estudyante na hindi naging hireable, kapag po itong binago-bago nila, yan bang mga yan will it make difference to their lives? Hindi na. Hindi na kasi sila babalik sa K-12. Hindi na sila mag-aaral uli. Yung nawala nilang oportunidad na matuto, yung nawalang oportunidad
na ma-boost ang moral ng mga teachers kasi tama yung umento nila dahil pinag-aralan, may resulta on time, updated sila. Alam nila kung kailan nila tatanggapin. 'Di ba? Matutuwa sila, gaganahan. Yun ba maibabalik pa? Hindi na ho. Kung paanong ang nauling na isang pirasong papel na nasunog, hindi mo na maibabalik pa sa pagiging papel uli. Nang ganun-ganun lang. Aba, ganun din po yung mga oras na nasayang. Ang ganda na ng K-12, Diyos ko po. Pero pag-graduate ng anak mo, di ba? Pwede nang magtrabaho. Yung 10 years, yung K-10, yung K-10, sabi nga nung iba, Kanto 10, ang nangyayari. Sorry for the word, pero that's the reality. Di ba? Pag-graduate, anong resulta? 16 years old, hindi hireable. Bakit? Wala namang alam eh. Graduate lang ng high school. Anong magiging trabaho kung gusto na magtrabaho? Tindera, labandera. Hindi pwede sa construction kasi bata pa. Pakainin pa ng pamilya. Pag gustong mag-aral ng kolehiyo, kahit vocational, gagastos ang pamilya para mag-vocational. Sa K-12, di ba? Sagot ng gobyerno ang K-12. May mga voucher. Yung iba namang may kaya, sarili na nilang pagto-tuition fee. Para sa mga anak nila na mag-aral ng vocational course. Or, we're talking about the vocational kasi yun po yung target talaga dyan ng K-12. At kung gusto nitong K-12 equip graduate na mag-college pa, for example, mekaniko, trabaho, Toyota na hire. Gusto niya maging mechanical engineer. Di ba? Pwede, may trabaho siya. Pabigat pa ba sa magulang? Hindi na. Diba? Yung estudyante na graduate doon sa ibang field na magamit niya na sa trabaho. Gusto niyang ituloy sa kolehiyo. Hirap ang pamilya. Deadball na yung parents. Diba? Alang ang iasa pa sa ibang kapatid, yung pag-aaral niya. Siya pala, hireable na. May trabaho na. Pwede niyang gawin, paaralin ng sarili. Nung una akong dinidebate yan, nila Alan Cayetano, siya author niyan eh. Ayaw ko yung K-12. Sabi ko, it's a waste of money. Yan ang sinasabi rin ng iba. Pero nung marinig ko, yung pinaka-end goal nito, yung disenyo nito, potragis, maganda to. Bukod doon, meron nga akong kaibigan high school kami, no? Pagka-graduate ng high school, pumunta na ng Amerika kasi taga-California yung kanyang pamilya. Siya lang yung nananatili sa Pilipinas. Pagdating niya doon, ano ho nangyari? Hindi siya nakapag-college. Bakit? Yun pong ating educational system, inconsistent sa American system. Go back to high school. Kawawa naman. Kami nagkukulehiyo na. Siya, high school uli. Yung may K-12. Yung pumunta ng Amerika, i-recognize yung K-12. Ngayon, sabihin nyo sa akin, pangit ang K-12, dagdag gastusin. Kasi hindi ninyo naunawaan ano ba ang disenyo ng K-12. Ang pinakinggan natin, Marites Nation, yung mga paninira, mga negatibo. Hindi natin kasi inaaral ano ba talaga ang ganda at para saan ba talaga ang K-12. Para ho sana nalalaman natin sino ba talaga ang palpak programang K-12 o yung mga DepEd secretaries natin. Ngayon, nakakairita. Teachers na po, nagagalit na, nagrarally na. Dahil bukod po dyan sa kung ano-anong butingting na ginagawa sa sistema ng edukasyon na dapat ay itaguyod, di ba? Napapabayaan ng mga teachers. Good luck. Ngayon, napilitan na po itong, may magagalit na naman dyan. Kasi labeling tayo red tagging tayo komunista yan si Franz Castro, nandiyan si Manuel Baclao. Nandiyan si Brosas, komunista yung mga hayop na yan, Well, mga kababayan, nakakahiya. Bakit? Ito pong mga so-called communists, so-called makabayan bloc o kamatayan bloc,
Eh sila ngayon nagsulong ng panukalang batas para ho sa pagdagdag na sahod ng mga guro. Eh kung ginawa po na sana ng DepEd Secretary yan, may tranches na tayo eh. Di ba? O, siniguro na matatanggap yung kanilang dagdag na sahod. O, kaysa sa ipagpilitan yung confidential fund. Tangin ng buhay ito. Gustong gampanan ang ibang trabaho. Di ba? Dapat siniguro na, yung sahod ng mga teachers, ha? Siguraduhin nyo na may budget. Kung hindi, putragis, ihiwalay ko Mindanao, magagalit tatay ko. Eh, hindi ko narinig yan eh. Na ipinagpilitan. Gayon ko nga lang po nalaman, sa totoo lang. Hindi ko to nabasa kagabi. Gayon ko lang nalaman na may problemang ganito yung mga guro. Kawawa naman. Diba? Hindi ho kinakailangan magpasa pa ng panukalang batas para dagdagan ng sahod sila dahil nakaprogram na yan. Ipatutupad na lang. Ano nangyari? Diba? O, pag-aralan daw. Ang ganda ng panukala ng presidente. Pag-aralan nyo na yung long-term na dagdag na sa aumento para sa mga guro. No, bukod pa yung expected na annual na increase nila. Diba? Ayan na, wala nangyari. Yung inutusan alam niyo parang bata lang yan Diba? Parang bata lang yan na na inutusan mo. Po, gawin ko po, okay po. Tatangin mo yan, ano nangyari? Kamusta na inutos ko sa'yo? Ano yun? O bakit nagtanong kong ano yun? Eh kasi pumasok sa tenga. Lumabas sa kabila. Hindi man lang na-retain dito at bumaba rito. O, alam niyo ho, yung mga pasok sa tenga, labas sa kabila ng mga leader, yan po yung mga hindi po talaga tunay na naglilingkod sa bayan. Dapat po pag pumasok dito, papaprocess dito, bababa rito. Hindi po nila malilimutan yan kasi nandito pa sa puso at isip nila na mayroon silang dapat gawin. O, yun pong mga makakalimutin nating leader na nga ho pala, no? Yung mga ganyan, huwag nyo nang ibuboto yan. Kahit kumpare nyo pa yung congressman na yan o kumpare nyo pa yung mayor na yan. Huwag nyo nang iboto yan. Ginagamit lang kayo niyan. Yan ang problema natin sa Pilipinas Popular politics. Kaya, namamayagpag yan sa ating lipunan yung mga walang kwentang mga politiko. Tayo, may kwenta tayo sa kanila. Pero sila walang kwenta sa atin because underperformance. Diba? At ako po ay kaisa na mga nag-aalburutong mga teachers ngayon dahil po sa frustration nila. They are heartbroken ngayong Valentine's Day. Okay, grabe, dami natin pinag-usapan. Okay, so receive na natin itong mga heartbroken ng mga guro. Uy, Storm Rider, maraming salamat. Oo nga, gising pa si Tinay. Ayun, bumaba pa sa second floor pa. Yung mami niya, gising pa rin. Oh my God, ang mga aswang. Gising pa. Ano hinihintay mo, Valentine's? Gising pa rin si mami ko rin. Na supposed to be alas 10 ng umaga. Itong mga to ay nahihimlay. Mamaya papatayin ko yung aircon pagkatapos ng live stream. Good luck. Kasi magdamag umaandar yan. Ay, Storm Rider, thank you so